Sa ibang mundo matatagpuan ang isla na tinatawag na Mugon, kung saan ang populasyon ng mga espiritu ng hayop nito ay namumuhay ng magkakasuwato. Taon-taon, nagdaraos sila ng taunang athletic meet, na ginugunita ang maalamat na lahi ng zodiac. Samantala ang ating mga kalahok ay naghahanda na sa gagawing karera, sila ay lilibot sa lawa, aakyat ng bundok at sila'y iikot sa buong Mugon, ang unang kalahok na dadating ay siyang tatanghaling panalo. At nagsimula na nga ang kanilang karera, sa pangunguna ni Bac Umaro o mas kilala nating Paul sa Tagalog dub nito, at makikita nga natin sila Paul na nag-aagawan sa bangka at biglang nahulog ang unggoy na si Mangko at nagtawanan ang mga nanunood dahil ganito rin ang nangyari nung nakaraang taon. Samantala habang tinatanaw ni Prinsesa Aura ang nagaganap na karera ay biglang nagbabago ang kulay ng kalangitan at siya ay biglang nakaramdam ng kaba, at sa kailaliman ng dagat ay may biglang ipinakita na isang pusa na may pulang buhok na nakatayo sa harapan ng iba't ibang klase ng mga halimaw na may mga mahinang nilalang. At inutusan niya ang mga ito na ipakita sa mga residente ng Mugon ang ibig sabihin ng kawalang pag-asa, at sabay-sabay na nga ang mga mahihinang nilalang na nag-anyong bola at lumipad papunta ng Novel Pole. Ito ay pinagmasdan ng ating mga bida at nagtataka kung ano ang mga umiilaw na bola na lumilipad papunta ng Novel Pole. At biglang lumindol, kumulog at kumidlat ng malakas sa buong Mugon. Makikita kay Prinsesa Oro ang pagkabahala kung kaya't pinailaw din niya ang kanyang buong katawan at pinatawag niya ang lahat ng kalahok sa karera. At dito ipinaliwanag niya sa mga ito na ang mga GRA monsters ay sinisira ang novel worlds. Ang mga halimaw na ito ay magpapanggap na isang tao sa isang nobela na mundo at lilituhin ang mga pangyayari sa kwento, at kung ganito nga ang mangyari ay tuluyang masisira ang novel worlds. At ipinaubaya na nga ni Prinsesa Aura ang kaligtasan ng sangkatauhan. Itinaas ni Paul ang kanyang kamay at isinigaw ang pangalan ni Kirinda, ang higanteng mekanikal na Pegasus na ginagamit ng Eto Rangers bilang kanilang transportasyon. Pinalipad at hinigop ni Kirinda ang Eto Rangers papasok sa loob ng mechanical Pegasus. At lumipad ang kanilang team. Samantala ayon kay Kirinda pipili ng mga miyembro na ipapadala sa bawal novel world at mga 5 miyembro ang pipiliin patungo rito. Ang mga napili nga ay sila Bac Umaro, Mangko, Pochiro, Tart, at cute na kuneho si Cream, at sila ay ibinagsak na nga ni Kirinda tungo sa novel world. At sila nga ay nagtaka at nabigla sila pala ay nasa kalawakan, sila ay nagtaka dapat daw ay nasa novel sila ni Momotaro at sila nga ay nagtaka kung ano ang nangyari sa novel world. Samantala meron biglang pumasok at isa-isang tinawag ang kanilang pangalan at sinabihan na patuloy na lumaban sa mga demonyong dayuhan, nagtaka sila kung sino ito dahil sinabi nito na nasa ilalim niya ang aso, unggoy at pheasant. Habang nagtago sila Power at Cream ay itinanong nila Pochiro kung ang commander ba na talgang ito ay si Momotaro, at nagtaka sila kung bakit si Momotaro ay nasa kalawakan, hindi rin daw nila ito inaasahan. At sila Paul ay napaisip kung ano ang kanilang dapat gawin. Hindi pa rin makapaniwala si Paul kung bakit ganon ang kasuotan ni Momotaro, tila ba siya ay nasa isang panaginip lang. Kung kaya kinurot ni Cream ang matambok na pisngi ni Paul na nagsimula ng ingay, agad naman napansin ito ni Momotaro kaya naman nilapitan niya ang mga ito. At doon niya nakita ang dalawa, agad naman nagpakilala si Paul at ang cute na si Cream. Nang sa oras na yun nakakita sayo ng daga at kuneho ang akala niya ay mga spy sila ng mga demonyong dayuhan. Habang nag-uusap sila Paul at Momotaro ay bigla naman umatake ang mga demonyong dayuhan mula sa kalawakan kung kaya dali-dali bumalik sa niyang upuan si Momotaro. At sinabihan sila Paul na lumaban sa niya. Napasabog ni Paul ang ilang sasakyan ng mga demonyong dayuhan at tila ba para lang daw isa itong laro sa isang video game kaya naman wala siya kahirap-hirap dito. Sa loob naman ng Mechanical Pegasus ay naririnig ng mga kasamahan nila Paul ang labanang nangyayar at gusto nila itong tulungan. At habang lumalapit sila sa lugar ng mga demonyong dayuhan ay wala silang tigil na pinaulanan ng bala ng mga ito. Kaya di na nagdalawang isip si Momotaro na bumaba at pumasok sa isang butas dahil marami na rin tama ang kanilang sasakyan.
Nagdatingan naman ang isang pulutong ng robot at pinalibutan ang sasakyan. Kaya naman wala nang ibang maisip na paraan si Momotaro kundi labanan ang mga robot ng mga dayuhang demonyo ng kalawakan. At habang nagpapatuloy ang labanan ng dalawang kampo ay napansin ni Paul na wala na pala si Momotaro. Kaya itinanong niya ito. At di nga sila nagkamali ng palagay, nahuli na pala si Momotaro at dinala sa leader ng mga dayuhang alien. Nung papaluhan na ng leader si Momotaro upang patayin ay may biglang tumira sa kamay ng leader ng mga demonyong dayuhan. At doon na nga nagpakita sila Paul at nagpakilala na sila ang 12 warriors at nagpakilala na mga Eto Rangers. At dali-daling inilabas ni Paul ang revealing mirror. Ang revealing mirror ay ang tool of the trade ng Eto Rangers na ibinigay sa kanila mula kay Kirinda para sa pagsisiwalat at pagpapaalis ng mga Jiere monsters. Pinapanatili ni Bakumaro ang pag-aari nito maliban kung hindi siya mapili mula sa resulta ng roulette bago ipadala sa Novel World. Nang dahil doon ay nalaman nila kung kaninong katawan sumapi ang Jiere monster. Itinaas ulit ni Paul ang revealing mirror at tinawag niya si Gao na isang tigre at Hals na isang ox upang tumulong para talunin ang Jiere monster. Sa pagdating nila ay biglang nagpalit anyo si Hals dahil nagagalit siya pag nakakakita ng pula at bigla niyang sinugod-sinuwag ang Jiere monster. At nag-transform na rin si Gao at sinugod ang nasabing halimaw. Alam ng halimaw na matatalo siya sa laban na yun kung kaya nagpalit anyo din ito upang maging bull ang lumilipad para tumakas sa labanan. Kaya naman tinawag ni Paul ang makapangyarihang mechanical Pegasus na si Kirinda. Bumuka ang bibig ni Kirinda at naglabas ng napakalakas ng sonic wave na tumama sa halimaw at mabilis itong bumagsak sa lupa galing sa kalangitan at tuluyan naglaho. Sa pagkatalo ng halimaw ay bumalik sa dating anyo ang Novel World, ganun din ang tunay na anyo nila Momotaro. Dahil doon ay binigyan ang ating mga bida ni Momotaro ng maraming ginto bilang pasasalamat sa tulong na ginawa nila. Namangha naman ang ating mga bida sa nakita nilang daming ginto at dito rin nakita ni Paul ang akala niya ay isang flashlight. Nang pindutin niya ito pala ay isang lightsaber na gagamitin niya bilang weapon sa kanilang mga susunod na adventure. Saan kaya ang susunod na Novel World ang kanilang pupuntahan? So ayan, dito nagtatapos ang unang yugto ng ating kwento, sana ay nagustuhan nyo. Huwag nyo sana kalimutan subscribe ang ating channel para sa mga susunod na mga kwento ng ating mga bida. Maraming salamat po.